Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Abayahawa shabasamayam. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Alkataayanawa. Alkataayanawa. Watawadalak aldamak. Watawadalat atama. Sasatap at kataayanawa. Sa taap kataayanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Alalawadla abayahawa lahayam. Basam masyayak hawasyay. Basha masyayak yawashay. Basam raw kakada. Basham raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 6 sa first book of Maccabees. Sa unang aklat ng Macabeo. Chapter 6, verse 1 to 63 lamang. Ang isang chapter sa chapter 6. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Macabeo, Kabanata 6, verse 1 to 63. Minsay naglalakbay ang Haring Antioco IV sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na ang Elimas sa Persia ay kilala dahil sa dami ng pilak at ginto. Ang templo nito ay napakayaman at may mga gintong helmet, kasuotang bakal at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Filipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Okay. Persia. Maraming property doon. May pilak, ginto, dami may gintong helmet pa, kasuotang bakal. Ano itong Persia? Sa ngayon? Ano ng pangalan niya ngayon, ha? Okay, basa. Ang dating pangalan ng bansang Iran ay Persia o Persya sa Tagalog. Opisyal na binago ni Shah Reza Pahlavi ang pangalan mula Persya patungong Iran noong Marso 21, 1935 upang ipakita ang modernisasyon at alisin ng kolonyal na impluwensya ng lumang katawagan. Ang Persya ay exonym na ibinigay ng mga Griego. AI overview, ha? Ay, EI pala yun. Ang nag-research dito, yung AI overview. Noong Marso 21, 1935, ang Persya ay pinalitan ng pangalan, naging Iran. Ni Shah Reza. Pahlavi. Oo. Ano to? Pahlavi. 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 Oh, Pahlavi. Pahlavi. Sa kasi Pahlavi, uy. Sino yung supreme leader doon? Di ba si Pahlavi? Pahlavi. Oo. Pahlavi yan. Sa kanila eh. Tapos, napatay ng USA sa Mesa Tinira, ang anak, napatay din. Tayo na sa Pahlavi. Oo. Ayun, naglagay Pahlavi. Ngayon, ang Persya noon ay Iran ngayon. Ito ang controversial na gira ngayon ng Iran laban sa USA at saka sa Israel. Pero sabi ng Iran na dating pangalang Persya, hindi sila uurong sa labanan dahil hindi naman sila ang nangunguna. Ang nangunguna ang Israel at saka Amerika. Kasi ayon rin kay si Antioco, may nakita niyang mga gold, silver, perlas, mga helmet na gold. Nakita talaga. Ngayon, nakita nilang Iran, mayaman, sa langis. Ngayon ang problema, pag magtaasa na ang langis ngayon, Matay na motor. so mas maganda na ngayon ang sasakyang di kuryente. Yung... Di battery. Di battery na. Kasi wala nang gasolina ang gagamitin. Ngayon, alam na natin na ang Persya, ayon ang Iran ngayon. Alamin naman natin ang USA at saka Israel kung sino sila. Yes. Oo. Bulatan. Yan. Ito yung Israel, ha? Ang
Nararapat. Ito yung flag nila, oh. Tingnan mo yung star nila sa logo nila sa flag nila, ha. Baliktad na triangle. Tingnan mo, ito. Si Netanyahu, Netanyahu, presidente ng Israel. Prime Minister Ah. of Israel. Ano to siya? Hindi maklaro to. Klaro ba ninyo? Hindi maklaro. Basahin mo. Masyado eh. The Bible says we are the synagogue. Synagogue of Satan. Synagogue. Ito pala, dito. Revelation chapter 2, verse 9. Basa daw. Ayun. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which made they are Jew, and are not, Saints. but are the synagogue of Satan. Hindi sila totoong Jew. Hindi sila totoong Jewish. Sila ay Sinaguga synagogue ni Satanas. ni Satanas o sinaguga o in other words, Church of Satan. Yung Tingnan mo yung star nila o doon. logo. Triangle na baliktad. Ayan. The Synagogue of Satan. 666 666 to eh. Ito papatunay natin. Ito. 6. 6.1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang point niya, 6. Ngayon, ang triangle niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din. Ngayon, ang side niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 666. Pinaka-pentagon niya. 6 sigon. 6 sigon. Yan, synagogue of Satan. So, ang Israel ngayon, ng bansang Israel, hindi yan totoong mga Hebrew Israelite ang nakatira. Yan, ay. Dahil ang Hebrew Israelite ay scattered sila sa 4 na sulok ng mundo. Nagsimula noong 721 BCE. Nagkalat sila, yung nilusob ng Assyrian Empire. Tapos pagdating ng 70 AD, yung 3 tribong natira, na tribe of Benjamin, tribe of Levi, and Judah, ay na-scatter din. At ngayon, ang nakapwesto ngayon ay lahi ni Esau sila. Okay, tuloy tayo. Mga Edomites. Edomites. Ang palayaw kasi ni Esau ay si Edom. Si Edom, ibig sabihin, red, pula. Pastors. Redman. Siya yung lahi ni Esau. Na anak. Sila yung lahi ni Esau na anak ng fallen angel na si Mastima na naging Satanas. Paano natin mapatunayan? Pwede ba pagbintangan natin siya, wala tayong evidence? Sa original Paleo-Hebrew. Dito, mabasa, basa. Genesis chapter 25 verse 28. Higit na ni minahal ni Isaac si Esau dahil hindi niya alam na si Esau ay anak ni Mastima, ang nahulog ng anghel, at nasisihan siyang kumain ng kanyang pinangangaso, habang si Rebecca ay mas mahal si Jacob. Ayan. Original to original ancient Paleo-Hebrew. Sa English, basa. Isaac loved Esau more because he did not know that Esau was the son of Mastima, the fallen angel, and he enjoyed eating what he hunted, while Rebecca loved Jacob more. Pero mo ang mga Edomites ay lahi yan ni Esau. Ito ito, Gazar. Kasar, Roma, Askinas. Sino to? Si ano yan? Si Trump. Si Trump. Sino to? Si Rothschild. Si Netanyahu. Ay, si Netanyahu pala yan. Netanyahu. Ito si President, Rusal. Si Rothschild yung puti. Sila lahat ay lahi ni Esau. Pati si Clinton, Hillary Clinton, no? Yung nagpapatay kay Osama Bin Laden. Yan. Siya yung presidente ng panahon. So, ang gira ngayon ay Iran. Ang Iran ay lahi po yun ni Abraham, ni Keturah. Keturah yan. Kaya lang ang problema, itong lahi naman ni Ismail na Saudi Arabia ay pumanig naman sa Amerika, mayroon silang US base.
US military base, tinira ang Iran. Siyempre, ang Iran tinarget din ang Saudi kasi ang tirahin nila yung mayroong US base. Ngayon, ang problema, ang China, kapag pumanig sa Iran, titirahin ng China ang Israel at saka Amerika, titira din ng Amerika sa China. Saan ang gagamitin nila? Yung US base dito sa Pilipinas. Tapos, Maraming mga US base dito. Titirahin lang ang China. Ngayon ang China titira din dito sa Pilipinas kasi nandito ang US military base. Yan ang mangyari. Titirahin lang ang US military base sa Pilipinas. Yan ang problema. Pag sa Bisaya pa mapagan o manihis ang mga target, doon matamaan sa mga mamamayang Pilipino, marami Pilipinong mapatay. Yun na nga natama si ex-President Duterte na yung 8 na yan ay hindi niya tanggap. Walang US military bases dito dapat kasi para hindi tayo madamay sa gera ng ibang bansa. Pero itong presidente na timbangag na adik na si Raulo, tumanggap, ayan, pag ang China ay pumanig, nawa, wag sana. Ano lang siya, neutral lang siya. Kahit pag once pumanig yan, maraming Pilipinong mapatay sa tira ng China sa kanilang missile dito mapunta. So yan ang nakakalungkot. That's why dapat yung presidenting bangag na yan, maalis na yan. Okay, tuloy tayo. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang plano. Sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umatras at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na nasindak at umatras ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaatras din ng mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. O yan. Ito si Haring Antioco, nasa Persia siya ngayon, ay nakabalita. Ayon, nasindak, umatras kasi nalaman naman sa mga taga-Iran na titirahin sila ng mga taga-Grecia, ng mga Grigo. Ayan, tuloy tayo. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanganang walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader at iyang kanyang lungsod ng Betsor ay nilagyan ng pader. Sa mga balitang ito ay natakot ang hari at lubhang nabahala. Dahil sa kanyang mga kabiguan, siya ay nagkasakit. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong hindi makatulog dahil sa pag-aalala." Ayan, wala tulog-tulog. Nagkakasakit pala yung Dahil pag-aalala. sa pag-alala, nagkasakit. insomnia na. Dahil ano Ano may kasama nangyari? niyan? Sa Bisaya pa, gaba. Yan. Nag-alala. Pero mo ang templo sa Jerusalem, tinanggal niya ang mga nakalagay doon, pinalitan niya ng mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Ilagay niya ang kalapastangan na walang kapantay. Ngayon, nagkasakit siya doon sa Iran. Sa Persia pa, doon siya nagkasakit. Doon di siya mamatay. Okay, tuloy tayo.
na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mayayaman ng Hudiya nang walang sapat na dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga paghihirap. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Sa Iran siya mamatay. Sa Iran na sa pangalang, bagong pangalan, na Persia dati. Yung panahon niya, Persia pa ang pangalan. Medyo nagsisi siya. Alam niya na dahilan na siya nagkasakit at mamatay na dahil sa maraming mga Hebrew Israelite pinapatay niya. Tapos inalis niya mga ginto, pilak doon sa templo. Dinapastangan niya. Doon niya nakita ang malaking kamalian niya. Pero bilang pamumuno, hindi naman daw siya mahigpit. Kaya lang, malupit siya sa Hebrew Israelite. Ganon. Okay, tuloy. Tinawag niya si Felipe, isa sa kanyang matalik na kaibigan, at ipinagkatiwala rito ang pangangasiwa sa buong kaharian. Ibinigay niya rito ang korona, mga kasuotan at ang singsing ng kapangyarihan. Ipinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga at pagtuturo sa anak niyang si Antioco, hanggang sa ito'y maging ganap na hari. Matapos may pagbili ng lahat, namatay sa Persya si Haring Antioco ng taong 144 BCE. Nang malaman ni Lysias ang pagkamatay ng hari, pinatungan niya agad ang anak ng hari na si Antioco, ang batang pinalaki niya at sinanay upang maghari kung sakaling mamatay na ang matandang hari. Binigyan niya ito ng titulong Eupator. Yan. Ito, magkaribal ito si Felipe at saka si Lysias. Kaya lang, ang sing-sing nandoon kay Felipe. Nandoon, binigay. Kasi si Felipe nandoon sa Persya eh. Siya ang magdala ng bangkay sa kanyang hari. Ito naman si Lysias, kasama niya yung anak. At tinuruanahan agad niya na bilang hari na tinawag na Eupator. Okay. Tuloy tayo. Sa kabilang dako, ang mga Israelita ay patuloy na ginugulo ng mga taksil na mga Hudyo na nasa kuta ng Jerusalem. Sila rin ang humahadlang sa mga Israelita sa pagpunta sa templo at tumutulong sa mga hintil. Kaya, tinipon ni Judas Macabeo ang lahat ng mga kasamahan at pinalibutan at kinubkob nila ang muog. Matapos gumawa ng kanilang tanggulan at iba pang sandatang kailangan, sinalakay nila ang muog noong taong 143 BCE. Meron talagang mga taksel, biro mo ha, ulitin natin pagbasa ha. Ang mga Israelita ay patuloy na ginugulo ng mga taksil na mga Hudyo na nasa kuta ng Jerusalem. Sila rin ang nagadlang sa mga Israelita sa papunta sa templo Hindi, no? at tumutulong sa mga hintil. Biro mo ha, taksel talaga. Meron talagang mga remnant Hebrew Israelite na taksel. Ayaw magpasakop sa pumunuan, gusto lang magsarili. Gusto lang magsarili. Sino yung leader nila? Ayaw magpasakop, gusto siya leader din. At magsarili sila ng grupo. Mga taksel. May mga, kahit sa mga remnant ngayon, may mga taksel din, nasa Davao. Oo. Nasa Liangan, mga taksel. Ayaw magpasokop sa pamunuan. Gusto magsarili. So, gano'n, nung panahon, gano'n din. Yung mga dugo na yan, may dugo, mga taksel na ugali. Okay, tuloy tayo. May mga nakulong sa muog na nakatakas at sinamahan ng mga nagtaksil na Israelita. Ang mga ito ay nagpunta sa hari at ganito ang sinabi,
Kailan po ninyo igagawad ang katarungan at ipaghihiganti ang aming mga kababayan? Naglingkod kami sa inyong Ama nang maluwag sa aming kalooban at sinunod ang lahat ng kanyang utos. Ngunit anong napala namin? Kinalaban kami ng aming mga kababayan at marami sa amin ang pinatay, saka inagawa ng ari-arian. Hindi lamang kami ang pinag-inita nila, kundi lahat ng mga kalapit nilang lupain. Yan. Bakit ganun ang mga ugali ng mga taksel? Gusto kasi magsarili. Kung ano yung gilagay ni Hawa na mamuno, ayaw sila magpasakop. Gusto rin niya magsarili sila. Kasi pride yun eh. Ayaw nila magpa-under. Gusto sila ang mangander. Sa mag-asawa pa yon, ayaw magpa-under ni Saya. Gusto pang magmangander sa kanyang husband. Ganun ang mga ugali ng mga taksil eh. Pero pareha mga rim na Hebrew Israelite yan. Taksil, sakang taksil. Doon pa nakipagsabuatan pa sa mga hintil. Starving. Oo. Kasi sa kanilang hangarin eh, na magsulo. Ayaw magpasakop. Pag koreksyonan, ayaw magpakorek. Gusto nila sila laging tama. Kahit mali, gusto nila tama sila. Yung utak nila malabo na. Kasi may dugo talagang taksil. Pero mga Hebrew Israelite yan. Libro pa yan. Okay, tuloy tayo. Pati ang muog ng Jerusalem ay kinubkob nila para sakupin. Maging ang templo at ang Bitsor ay nilagyan nila ng kuta. Kapag hindi ito napigil, higit diyan ang kanilang gagawin at hindi na ninyo sila mapipigil. Nang marinig ito ng hari, nagalit siya. Tinawag niyang lahat ang kanyang mga kaibigan, ang mga pinuno ng hukbo at lahat ng pinuno ng mga ngabayo. Kumuha pa siya ng mga upahang kawal mula sa mga bansang Griego. Nakabuo siya ng napakalakas na hukbo na binubuo ng 100,000 hukbong lakad at 20,000 hukbong nakakabayo at 32 sinanay na mga ilipante. Itong hari nito, yung anak na to eh, kasi patay na yung tatay na hari. Panglima Yan, yan. namatay na doon sa Persia. Panglima na yan. Oh, ito na yung anak. The fourth yung isa eh. Oo, the fourth ito, the fifth na to eh, Antioco the fifth. Ano na yan? Panglima. So, yan. Panglimang Antioco. Ngayon, ang dami pa naman nilang mga, ilan yung grupo nila magkakabayo. Oh, ang dami. Ito yung 100,000 hukbong lakad, oh. 100,000, 100,000. At 20,000, 20 ang mga hukbong nagkakabayo. Samantala silang Judas Macabeo, 3,000 lang sila. Dalawang Oo. sinanay. Dalawang. Okay, tuloy tayo. Lumabas sila at tumawid sa lupain ng Edom at nagkampo sa tapat ng Betsor. Gumawa sila ng mga sandatang panalakay. Pagkatapos, sinalakay nila ang Betsor. Maraming araw nila itong nilusob, ngunit ubos lakas na nagtanggol ang mga Hudyo. Lumabas ang mga ito at sinunog ang mga kagamitang panalakay ng hari. Iniwan ni Judas Macabeo ang muog at nagkampo sa Bet-Zacarias para hadlangan ang hukbo ng hari. Hindi ito nalingid sa kaalaman ng hari, kaya't maaga siyang bumangon para ihanda ang kanyang hukbo sa daang patungo sa Bet-Zacarias. Ang mga tambuli hinipan habang naghahanda ang mga hukbo sa napipintong labanan. Oh, yan. Ito. May napipintong labanan pa, pero ituloy ito eh. Okay, tuloy. Ipinakita nila sa mga ilipante ang katas ng ubas at iba pang alak para magalit ang mga ito. At inihanda sila sa paglaban. Isang ilipante ang itinalaga sa bawat 1,000 kawal na pawang sandatahan at may mga kasuotang bakal. Sa bawat pangkat,
500 nakakabayo naman ang isinama. Ang mga ito ay itinalaga sa elepante upang mangalaga dito at sundan ito saan man pumunta. Sa likod ng bawat elepante ay nagtayo sila ng isang toreng bantayan. Ito yari sa kahoy at nakatali para hindi maalis. 3 kawal ang nakasakay dito, bukod pa sa rumerenda rito. Ang biro mo, elepante, naglagay pa ng tower, tapos 3 sundalo, kawal ang nakasakay. Ngayon kasi iba na ngayon eh, lumilipad ng mga aeroplano, mga missile na ngayon eh, high-tech na eh. Yun, elepante, ispadahan pa lang, di pana. Ito elepante, pag makikita pala ng ano sa ubas, yung alak, magalit pala yan. Oo. Kala niya kasi siguro dugo eh. Oo. Ulap. Okay, tuloy tayo. Ang mga ngabayo ay nakaagapay sa magkabilang panig ng hukbo upang sila ay mapangalagaan ng mga kasamahan habang sinasagupa ang kaaway. Kung masinaga ng araw ang mga ginto at tansong kasuotan, ang kinang ng mga ito ay parang nagniningas na mga sulo sa kabundukan. Sa kahabaan ng hanay ng hukbo, ito'y umaabot mula sa kaburulan hanggang sa kapatagan. Ngunit ito'y maayos na lumalakad. Ito, nagpakita gilas yung bagong hari. Yung Antioco V. So, tingnan natin, oh. Hirap sila si Macabeo dito. Si Judas Macabeo dito kasi ang dami nila. Okay, tuloy tayo. Sa lakas ng hukbong ito, lahat ng makarinig sa ingay at kalansing ng sandata ng mga kawal habang nagmamarcha ay nanginginig sa takot. Hinarap ng hukbo ni Judas Macabeo ang mga kaaway at 600 agad sa kawal ng hari ang nasawi. Ang pinakamalaking elepante na tinatawag ding Avaran ay nakita ni Eleazar. Palibhasa'y nababalutan itong mabuti. Inisip niyang dito nakasakay ang hari. Ipinasya niya ang ialay ang sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kababayan at upang siya'y mabantog. Ayan, ito si Eleazar, ha? Kaya ba nga nila sir dito? Ah. Ha? So, mabantog. So, ialay niya ang kanyang buhay. Mag-remind. Lusob siya. Magyabang na. Bantog siya. Suicide yun eh. Para lang alang-alang sa kabayan. Hero Kasi siya. nakita niya, baka dyan nakasakay ang hari. Wala pala, wala. Elepante na yan. Oo. Pero 600 agad lang natigok, no? Sa mga kawal ng hari na tinira nila ni Macabeo. Samantala, ano lang sila, 3,000 na sila. Ang kalaban, 20,000 at saka 2,000 mga Sandaan. kabayo. Oh, 100,000. 100,000 at Oo. 20,000. Oh, 100,000, 100,000. Okay, tuloy. Kaya't sumugod siya at lahat ng maraanan niya sa kaliwat kanan ay kanyang pinapaslang. Pagsapit niya sa elepante, nagtuloy siya sa ilalim nito upang saksakin ang tiyan ng hayop. Nabagsakan siya nito at kapwa sila namatay. Okay. Nang makita ng mga Israelita ang lakas ng hukbo ng hari at handang makipagdigma ng husto, umatras sila. Isang pangkat ng hukbo ng hari ang tumuloy sa Jerusalem upang sila'y salakayin. Ang hari ay humimpil sa Judea at sa bundok ng Sion. Oh, biro mo si Eliezer, ha? Daming napatay. Paglapit na nila sa elepante, sumuong siya sa tiyan dahil saksakin niya ang tiyan para mapatay. Bumagsak ang elepante, ha? Kaso na nabagsakan siya, patay din siya. Ipit yun. Naipit din siya. Kasi ang laki ng elepante. Okay na sana, nagabaan pa eh. Oo. May gaba Pagsaksak niya, hindi siya agad siguro nakaalis. May gaba Baka mahina na ang tuhod niya. Oo. May gaba talaga. Kasi pagsaksak niya, alis agad siya para bumagsak ang elepante, hindi siya mabagsakan. Kaso, Inaabutan sa pagbagsak eh. Dahil minsan kasi pag magkagurang-gurang na, medyo mahina na ang tuhod, hindi agad makaalis, nabagsakan siya sa elepante, ang bigat-bigat pa naman. May 3 kawal pang nakasakay doon. At nagawa pa ng puro Wala rin. gawang kahoy.
Patay talaga siya doon. Ngayon ang mga Israelita, at nang nakita ng mga Israelita ang lakas ng hukbo ng hari at handang makikipagdigma ng husto, umatras sila. Umatras din mga Israelita eh. Delikado tayo, delikado. Atas muna. Sa dami naman ng kalaban eh. Grabe. Oh. Okay, tuloy tayo. Nakipagkasundo siya sa mga taga-Betsor na nooy umalis sa lungsod sapagkat naubusan na ng pagkain. Noon ay taon ng pamamahinga ng mga bukirin. Sinakop ng hari ang Betsor at naglagay siya doon ng mga kawal upang magbantay. Matagal niyang pinalibutan upang sakupin ang templo. Nagtayo sila ng mga kuta at lumusob na may iba't ibang sandatang pandigma tulad ng kasangkapang panghagis ng apoy, bato at mga pana. Oh, biro mo, yun mga armas na noon. Kasangkapang kahoy, bato, at pana. Hagis ng apoy. Alkitran yan, sinusunog nila. Oo. May Pero parang- ngayon, missile na eh. Oh, may- Lipad yung tira. ibang-iba. Tapos, sa Israel, saluin ang Iron Dome niya. Hindi naman nasalo ang iba, bagsak rin. Tingnan mong Gaza, durog na durog ang mga building. Orat-orat. Okay. Tuloy. Gumanti ang mga Hudyo na may mahuhusay ding kagamitang pandigma. Matagal silang lumaban. Ngunit kinapos ang mga Israelita ng pagkain. Noon ay taon ng pamamahinga ng mga bukirin at ubos na ang pagkain sa bodega sapagkat kasama rin sa pagkain ng mga Hudyong dinala sa Hudiya pagkatapos siniligtas nila sa kamay ng mga Hintil. Madalang na ang tao sa templo. Nagkawatak-watak ang marami at ang iba naway nagsiuwi na dahil sa gutom. Samantala, si Pilepe na pinagkatiwalaan ng Haring Antioco na magturo sa kanyang anak at ito'y ihanda sa pagiging hari. Si Felipe, huli siya sa balita. Galing siya sa Persya, dala niyang bangkay ng hari para ano niyang anak, naputungan na ng bilang hari ni Lysias eh. Ito ngayon, tuloy tayo. Ay dumating mula sa Persya at Media, kasama ang hukbo ng namatay na hari. Balak niyang agawin ang pamahalaan. Nabalitaan ito ni Lysias, kaya sinabi niya sa hari, sa mga pinuno at sa mga buong hukbo, umuwi na tayo. Nadarama kong humihina tayo araw-araw. Kakaunti na ang ating pagkain. Malakas ang ating sinasakop. Mabuti pa ang ating kaharian na lamang ang pangalagaan natin. Makipagkasundo na tayo sa mga taong ito. Pabayaan na natin silang sumunod sa kanilang mga kautusan at kaugalian. Tulad noong araw. Nagagalit sila sapagkat ipinagbawal natin ang pinaniniwalaan nilang mga utos ng alahayam. Yan. Kasi naisip ni Lysias na nandyan na, kauwi na si Felipe, dala na yung bangkay ng hari. Ngayon, ikaw anak ng hari, punta na tayo, doon na tayo makatutok. Babayaan na natin sila. Kunti na lang pagkain natin. Medyo nanghina na rin tayo. Doon na lang tayo tumututok sa ating kaharian. Hayaan na lang natin sila na sumunod sa kanilang kautusan, sa kanilang mga kaugalian. Kasi ang problema itong mga hentel, pakialaman pa nila ang paniniwala ng Hebrew Israelite. Na ang Sabat, walang Sabat. Ang Yawa, walang Yawa. Jesus kayo, God kayo, Lord kayo. Amen. Panginoon kayo. Oo. Panginoon. Yahweh. Makialam ang Hebrew Israelite, talagang covenant talaga yan. Kahit ang mangyari, patay kung patay, ay Yahweh talagang paniniwala. Yahweh. Ngayon, kailangan sumunod sa Torah. Kailangan sundin ang lahat ng nasa kautusan na binigay doon kay Moses. Kaya itong mga hintil, nakikialam.
O dati nakikialam si Gilbert, ngayon pumayag na mag-rest ka ng Sabat. Eh gusto niya, walang trabaho Sunday, gusto niya magtrabaho ka ng Sabat, Saturday. Pero na-realize naman ba na huli, itong mga ugali ng mga hintil yun, nakikialam sa mga rimnan, Hebrew Israelite na panampalataya eh. Gusto nila, sa kanilang paniwala daw tayo susunod. Hindi naman tayo hintil eh. Hebrew tayo eh. Israelite. Mabuti na, na-realize naman ni Gilbert, no? Okay. So, kita mo yung mga ugali ng mga hintil na yan. Kailan nagkaroon ng digmaan? Kasi simple ipaglaban talaga ng Hebrew Israel ang panampalataya. Ito naman mga taksel, walang problema. Basta bigyan lang tayo ng regalo, mga pila, okay lang yun. Double kara, punta tayo dito, simba tayo na Sunday, may grocery naman. Double kara, kasama sa mga taksel na mga rimnan Hebrew Israelite. Naghanap ng katarungan yun. Maghanap pa ng katarungan. Tapos punta Kailan? tayo doon, simba, kasi magkikeyboard ako, bibigyan naman ko ng 300 pesos. So, ibigay ang katarungan. Kaya pala sabi mo din. Mga taksel nga eh. Daw natin. Tapos naghanap pa ng, anong katarungan? Baluktot niya, walang katarungan yan eh. Okay, tuloy tayo. Lapit na. Ang mungkahing ito'y sinang-ayunan ng hari at ng mga pinuno. Nagpatid sila ng alok na makipagkasundo sa mga Hudyo at pumayag naman ang mga ito. Nang maisaayos ang kasunduan, lumabas ang mga Hudyo sa kanilang mga kuta. Ngunit natuklasan ng hari nang siya ay pumasok dito na malakas ang tanggulan ng bundok Sion. Sinira niya ang kanyang pangakong sinumpaan at ipinawasak ang pader na nakapaligid dito. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa Antioquia na nooy hawak na ni Felipe. Sinalakay niya ito at makaroon ang mahigpit na labanan. At nagkaroon ng mahigpit na labanan. Naagaw niya ang lungsod. Naagaw din ng hati kasi hawak na ni Felipe. Kasi nandun ka Felipe ang singsing na binigay sa hari, sa tatay niya eh. Ligtas talaga sa kanila ang mga intel traidor. Mga traidor. May pagkasundo, tapos na makita magandang moog, pinasira ko. Sinira ang pangako. Grabe. Hindi talaga makapagtiwalaan yun eh. Basta kaaway, di talaga pwede magkatiwala. So yan, ganun ang karakter. Mga dugo kasi ng fallen angel yan eh. Mga taksil yan, wala talagang katinuan yan. Kaya talaga Walang word pinawawasak. of honor. Kaya talaga pinawawasak sila ni Abayahawa sa mga Israelita. Pag winasak sila, wasak talaga, walang maitira. Para hindi na sila magiganti. So yan ang nangyari. Ngayon, sumang-ayon, nag-usap. Sa sinabi ni Lysias, sumang-ayon ng mga hari. Kasi itong hari, bata pa. Pero nakita niyang muog matibay, yung doon sa Sion. Nagbagong isip. Samantala, may covenant na doon sa mga Hebrew Israelite. Naglabasan ng mga Hebrew Israelite, mga Hudyo eh. Grabe, no? Mabuti lang, nagmamadali sila kasi inaagaw na ni Felipe yung kaharian. Ngayon, nagkaroon ng digmaan. Natalo naman niya. Kasi nakurunahan na siya ni Lysias bilang hari. Naunahan si Felipe. Si Felipe galing pa sa Iran kasama ang bangkay ng hari. Na Iran na ngayon na dati ay Persia. Okay, dito nagtapos ang ating pangangaral. Grabe. Tayo ay dadako na sa panalangin. Pastor Richard. Okay, tayo muli tulog sa ating Abayahawa. Minsan pa aming alahayam, tunay nga na ikaw lamang ang higit na makapagpuprotect sa lahat ng iyong mga pinili. At sa pagitan namin at ng iyong mga kaaway, tunay ngang walang pwede na mamagitan sa amin, kundi ang ikaw, ang higit na pagkatiwalaan sa mga araw na ito. Purihin ka sa iyong kabutihan, sa lahat ng iyong mga plano magkaroon ng katuparang malapit, at ito'y maganap sa lalong madaling panahon sa buhay ni Bishop
at ng iyong mga lingkod maranasan namin ang kaganapan nito. Nawa ay inyong buksan ang durungawan ng langit upang magkaroon ng katuparan at masagana ang kailangan namin upang mait sa katuparan ang pagsasayos muli ng iyong kasulatan. Sambahin ang iyong pangalan, O Yahweh, purihin ka sa pangalang banal ni Mashiach Yahushua. Yaman.